Multicab ang tawag dito sa Pilipinas. Papakita ko sa inyo kung bakit napakalupit nito sa sasakyan na to. At bakit kung kailangan nyo rin ng ganito sa buhay nyo. Yan ko kay susi. Buhay nyo. Joke lang. Hello and welcome ulit dito sa video. And ngayon, ang long-awaited, matagal ko nang gustong i-edit ito Suzuki Multicab aka Carry or baliktad na madalas nakikita nyo lang paligoy-ligoy dyan sa labas. Kung alam mo kung saan gagamitin tong sasakyan na to, tapos pasok na pasok, ito na siguro pinakamalaking investment na gagawin mo. Unang-una, pinakamaganda sa kanya, syempre, yung mapapatingin ka talaga, mapapa-second look ka. Kasi yung base model nito, less than 200. Pag titingnan mo yung presyo nito, as low as 150 meron ka na. Hindi na masama. Kung isipin mo, kasi mahal niya lang yung ADB 160. Tignan mo naman yung mga kayang gawin nito. Papakita ko sa inyo. Montage in 3, 2, 1. Ayun, kita nyo. Ayun ang kayang gawin nitong Multicab despite yung size niya. Actually, yung advantage niya, yung size niya, yung pinaka selling point, lalo na dito sa mga probinsya. Kasi yung daan dito, hindi naman lahat two-way, one-way. Meron dito, karamihan, lalo na yung mga paloob-loob, halfway. Halfway ang daan, kalahati lang, tricycle lang talaga makakapasok. Pero kagandahan nito Multicab, kasing lapad lang ng tricycle. Halos, unlike nung mga Strada, ako ang laki. Actually, ito na lang, papakita ko sa inyo yung turning radius nung dalawa, yung Strada at saka yung Multicab in 3, 2, 1, montage. Ito mga bro, sagad na ako sa pader nito. Anong sa tingin nyo mangyayari pag sinagad ko yung manibela? Wala, hindi talaga kaya. May purpose naman kasi yung mataas na turning radius kasi para stable sa high speed. Pero tulad ng sinabi ko, maganda tong Multicab sa probinsya kasi mababa ang turning radius niya kaya madaling imaniobra sa mga masisikip na daan. Medyo nag-alangan ako dyan kasi kala ko tatama sa pader. Pero titignan nyo, hindi naman. Medyo nagsiguro lang. Ayan, at this point nagyayabang na lang ako dyan. Oh, yan ulit. Tapos wala pang uso to kaya kitang-kita mo yung harapan kung tatama na o hindi. Tapos isang point pa, itong model na to, meron tong 4x4. Ano ngayon? Una-una, lalo dito sa probinsya, ganyan, nakikita nyo yung daan na yan. Karamihan ganyan pag pumasok ka sa mga loob-looban. Hindi ka mangangamba kung mababalaw ka ngayon. So, combined dun sa maliit na turning radius, talagang lean mean farming yung machine tong Multicab na to. So, talagang purposely built itong sasakyan na to. Talagang pinag-isipan. Kaya, even after 30 years, 1998, halos kasing edad ko tong Multicab na to. Magkalataan. Okay na okay pa rin, napapakinabangan pa rin after all these years. Isipin ng Legend of the 90s na to, okay pa, ang ganda pa rin ng takbo. Napapakinabangan pa rin, parang kung anong silbi niya doon sa Japan, ganun pa rin ang ginagawa niya. Ngayon, meron yung mga moderno ng carry na sa Japan tumatakbo, yung mga DA16T. Mas tipid sa gas yun. Pero mas mahal yun, mas mahal na yun. So kung may budget ka, gusto mo ng carry na medyo moderno,
kunin mo yon, ganun ang kunin mo. Ang problema kasi doon, hindi naman siya problema, pero dito kasi sa probinsya sa Pilipinas, laganap ang multicab. Ano ngayon kung laganap na? Ibig sabihin, lahat ng mekaniko dito, karamihan ng mekaniko dito, since sanay sila sa multicab, alam nila kung punuhin tong ganito, lalo na yung all carb na all analog, all mechanical na F68 engine na carb type. Alam nila kung paano ayusin yan. At syempre, yung spare parts, readily available. Sa Shopee yan, dyan lahat yan. Tapos yung mga parte na pihigan, yung hindi naman dapat nasisira, pero nasira mo, panigurado meron niya sa Caloocan. Hindi mawawala. Hindi na kailangan ng mga OBD, mga scanner. Diretso na. Ewan ko, hindi pa naman ako nasiraan. hindi pa ako nasiraan dito nung gaya na gamit-gamit ko. Kaya hindi ko alam yung pakiramdam eh. Yapak. Porque 3 dekada na tong multicab, kakarag-karag na. Hindi akala ko rin kakarag-karag na yung matigas na yung clutch, hindi na gumagana yung preno, walang problema. Parang smooth na smooth. Si Doggy Levi, stress na stress dahil hindi sanay sa sasakyan. Kung naririnig nyo yung parang whistle ng engine, napakaganda pa. Wala ka problema sa shifting, smooth na smooth. Ang tagtag nun kaya napangiwi ako. Ngayon, isang pinakamagandang bagay na kayang gawin itong multicab na yung mga matatapang lang ang kayang gumawa sa mga modern SUV tulad ng mga Strada yan, Strada Triton, MUX, ito. Pwede mong laspagin. pwede magasgasan, pwedeng matamaan, kaya laspagin. Bakit mo naman sasadyay na gagasgasin mo yung multicab o yung Strada? Hindi naman maiwasan yun sa purpose na ginawa tong sasakyan na to, hindi mo maiwasan yun. Pero sinasabi ko lang, pag nangyari man yun dito, hindi masakit. Hindi kasi sakit nung pag nasa Strada. Kasi dun sa pag-Strada, mayupi mo lang yung katawan nun, masinagan lang ng tamang angulo, kitang-kita mo yung tama na yun, napakalalim. Parang crater. Sore eyes, kumbaga. Dito, parang badge of honor na ng multicab yung pag may gasgas. Bakit hindi Strada ang dadali mo sa ganito? Dapat multicab. Hindi mo gagawin niya sa Strada. Dito sa farm, walang problema yung bilis niya. Umabot ng 60 normal, kaya 70, sagad 80. Yung 80 medyo delikado na yun. Pero kung pang highway mo, expressway, by the way, pwede sa expressway ang multicab. Kung pang expressway mo to, yung bilis niya, tapos idagdag mo pa yung pagkatagtag niya, talagang matatakot ka sa ako, natatakot ako sa expressway. Tapos itong unit na to, may aircon to, malamig to, surprisingly. Hindi lang ba siya blower, aircon talaga, malamig siya. Kaso, dito sa makina na itong unit ko, F6A, hirap siya pagsabayin. Mapapatakbo mo naman siya, walang problema. Pero pag dalagpas mo ng mga 40, alam mo na, ramdam na ng makina, mararamdaman mo, papaalam niya sa'yo na hirap na siya. Anong gagawin mo pag ganon? Wala. Disengage all power from life support. Papatay mo yung aircon para maabot mo yung mga 60 kilometers pataas. And meron pa isa yung cab space niya, itong space dito sa loob. Pag sinabing two-seater lang talaga. Hindi mo mapipilit sa tatlo yan unless mga bata ang kasama mo.
Pero yun, ito yung top view ng cabin niya. Ayan. Kung papansinin nyo, sakto lang siya. 5'4" ako, hindi ako sikip. Walang problema. Hindi ako cramp. Kasama pa yung aso ko. May kasama pang isang Rottweiler. Wala ang problema. Pangalawang negative, tsaka mo lang mapapansin yun pag nagamit mo na ng isang buwan at nagtataka ka bakit parang ang lakas agas. Dahil totoo nga, ang lakas talaga agas itong multicab para sa size niya, kasi pag titingin mo sa papel 600cc, 660cc lang siya. Mas malaki pa yung makina ng mga big bike dun sa Manila, pero yung kain ng gas niya triple ng mga big bike na yun. Ganun kalakas. Average ako mga 8 to 11 kilometers per liter ang average ko dito sa multicab. Mababa ba yun? Mataas? Ikaw na maghusga. Ka-level niya Strada actually. Speaking of Strada, yun naman pala, kung magkasing gas lang pala sila, bakit di ka na lang mag-Strada? Kaya laspag eh. So dito sa part na to, papakita ko lang yung kayang gawin na multicab. Ito, pumunta kami sa loob ng kagubatan, nangahoy, and bukod sa akay-akay nitong multicab, yung sandamakmak na panggatong na yan, yung daanan, kung papansin niyo, sobrang putik na malatsampurado na yan, pero kayang-kaya. Naka 4x4 low ako dyan. Tapos ito naman, ikinarga sa likod ng multicab yung kamay ng excavator. Tapos sa sobrang bigat niya, dyan na rin winelding sa likod ng multicab. Medyo delikado pero kayang-kaya. Kahit delikado ka mo, sa ilalim niyan yung gas tank ng multicab. Nakalimutan ko mag-film ng outro, so dito ko lang sa kwarto sinut. Anyways, konti lang naman yung umabot dito sa part na to. Pero kung umabot ka dito sa part na to, maraming salamat sa panonood and see you on the next video.